So mga par, matapos nga po nag-viral ang naging hamon ni Naoya Inoue sa kanyang kababayan na si Junto Nakatani para sa potensyal na laban nila na gaganapin sa taong 2026. Kung saan mga idol, formal po hinayag ng ating Filipino Flash Nonito Donaire Jr. ang kanyang interes na labanan ulit si Inoue. Anaya gusto daw nito mga idol na makasaya ulit ang Japanese Monster sa ibabaw ng lona. Subalit para naman sa atin mga idol, medyo malabo talaga ang gustong mangyari ni Flash. Nasa stage na kasi si Inoue mga idol na moving forward na sa kanyang karera. Kumbaga naghanap na ito ng legacy fight sa laban, particular na ang paglaban nito sa featherweight division. Medyo wala nang mapapala si Inoue sa paglaban nito kay Donaire dahil tinalo niya na ito sa isang impresibong paraan sa kanilang rematch. Okay sana mga idol kung nanalo si Flash o di kaya nakakuha man lang ito ng draw, kaso natalo siya. Pero hindi lang si Inoue mga idol ang pinag-iinteresan ngayon ni Donaire, pati din si Junto Nakatani mga idol gusto tingusan ng Pinoy Legend. Kung saan sa matchup na to mga idol, masasabi natin na meron chance talaga na mapalaban dito si Flash sa dahilan na hindi naman sila naglaban ni Nakatani. At higit sa lahat mga idol, legend po si Flash at isang future Hall of Famer. Maganda ito sa record ni Nakatani, sa kalimasilat niya si Flash, kaya posible talaga mangyari ang laban, lalo pa ang titulo ngayon na hawak ni Junto Boy. Ito ang huling titulo ni Donaire bago ang naging bakbakan nito kay Inoue. Sa ngayon mga idol, nasa kampo na lang ni Nakatani ang desisyon kung papalag ito kay Flash dahil sa part po ng Pinoy Legend walang magiging problema sa laban sa rason na ito talaga ang kanyang hinahanap. Sa kabilang banda naman mga idol, sa naging latest nga po na panayam ng WBA Junior Middleweight Champion Terence Crawford, parang kanang sinabi nito mga idol na isa daw siya sa mga naniniwala na nagkaroon ng karga ng gamot ang katawan ni Manny Pacquiao. Kaya nang pinablood test daw si Pacman ni Mayweather Jr. hindi na daw kaya mag-knockout ni Pacman sa kanyang mga kalaban. Well, para sa atin mga idol, ewan ko ba kung naririnig ba ni Crawford ang kanyang mga sinasabi na hindi na kaya mag-knockout ni Pacman dahil sa blood test na sinagawa sa kanya. Baka hindi nito alam mga idol na isang flyweight fighter si Manny Pacquiao. Uulitin ko mga idol, isang 112 pounder si Pacman. Galing ito sa mababang division. At matik talaga mga idol na sa pagtungtong ni Pacman sa edad na 32 anyos, bababa talaga ang rating nito sa power punching dahil hindi naman talaga ito isang tunay na welterweight fighter. Pang lightweight lang talaga ang sagad ni Pacman. Kung totoosin mga idol, mas malalaki pa sa kanya mga lightweight boxer. Tapos sasabihin lang ni Crawford na hindi na kaya mag-knockout ni Pacman sa edad na 33 anyos dahil sa pinatest daw siya ni Mayweather. Kung saan mga idol, tsanta natin sinasabi lang ito ni Crawford dahil kahit anong gawin niya, hindi talaga nito kaya lagpasan si Manny Pacquiao bilang isang great boxer. Kahit ilang Canelo Alvarez pa ang kanyang tatalunin, talagang sisiw pa rin ito kay Pacman. Sinakto talaga ni Crawford mga idol na sinabi niya ang ganitong bagay kay Pacman matapos ito mag-viral sa boxing world na hindi daw ito karapat dapat na maging Hall of Fame kapag natalo siya ni Canelo sa bakbakan sa September.